What's up guys, kumusta kayo? Pag-usapan natin itong si Boy AC Garage. Ang sabi kasi niya, nagbago na raw siya. So nakulong kasi siya nung nakaraan. Ilang araw din siya nakulong dahil sa illegal possession of firearms. So nakalaya siya. Gumawa siya ng ilang video kung saan ang parang pinapakita niya yung nagbago na siya, bumait na raw siya. Ito nga, nung nakaraan, ito yung sinabi niya. So yon mga bossing ko, bali magandang tanghali nga pala sa inyong lahat. Bali meron nga pala tayo ditong new units mga boss. So ayan inuna ko ng baguhin ng aking sarili. Kaya dapat pati ang mga basher ko magbago na rin kayo So magbago na raw mga basher kasi nagbago na raw siya. Paano niya masasabing nagbago siya? Ewan na, ano pruweba? Mamaya may mga sasabihin pa ako tungkol sa mga taong nagsasabing nagbago na raw sila o nagkiklaim na nagbago na raw sila. Tapos nung nakaraan, ito rin, meron siyang ginawa o sumakay siya sa jeep. Ayan o. Jeep muna tayo mga bossing ko. O mako, ayaw na pambayad. Binigay ko kay tatay lahat ng kapero ko. Okay lang yun. Kaya yung bariya, sinabi ko lang. Ay meron nata ako dito. Ito pala, ito na. Dalawa nga boss, dyan lang. So Okay na yan boss, ayun na, okay na yan. Herb, kita mo naman nagbibigay pa ako ng tip na change. Tip na kasi wala siya sakay, Herb. Oo nga, wala kang sakay. Bayad. Wala sakay. Walang sakay yun. Nakatulong din kay boss. Magkano lang yan sa pera mong Wala, 1 million bariya. yun? Oo, bariya. May milyonin. Bariya. Bariya lang. 5 lang, 5. Bariya. Gasing ko lang yan. Ayun, soon magkakaroon tayo niyan. 4. So sumakay siya sa jeep, kita nila walang tao sa jeep or walang ibang pasahero. Binigyan niya ngayon ng pera yung driver. Porque wala lang pasahero, bibigyan ka ng pera sa driver. Tingin mo, naghihirap na siya. Natural lang naman sa jeepney o sa mga pampublikong sasakyan na mawala ng pasahero. May time na mawawala. Halimbawa, bagong biyahe or kagagaling lang ng terminal or malapit na sa terminal or marami lang bumaba o konti lang sumakay. Ganun talaga yon. Pero may time din na maraming tao, punuan. So nakita lang niya na walang ibang pasahero, nagbigay na siya ng pera. Parang ang babaw naman yata. Tapos ito, meron pang isang video. Ito, panoorin niyo to. So, ito na si Easy Garage nyo. Tayo natutunan sa buhay. Hindi talaga natin na may iwasan na magkamali. So humingi rin ako pasensya sa lahat ng mga nagawa ko ng kasalanan. So, alam ko naman na kapag medyo nawawala tayo, hindi tayo pababayaan na itaas, nire-redirect niya tayo sa lahat ng mga bagay na nagagawa natin. Kala natin na tama, which is mali na pala, no? So, ito, Toyota Camry na 2004 model mga bossing ko. Sobrang fresh na to. PM nyo ako mga boss. Alam may mga kursunada sa inyo. Biglang ginamit yung Diyos para bang nagbigay ng words of wisdom para, di ba, palabasin or kumbinsin yung mga tao na nagbago na raw siya. Ganun ba yun? Basta nagbigay ka ng mga words of wisdom o mga salita ng Diyos, automatic nagbago ka na. Hindi naman ganun yun Well, siguro kung hindi nyo talaga kilala tong si Boy AC Garage, pag napanood nyo tong mga video ito, isipin nyo, wow, ang bait naman ng taong to. Nagbago. Pero panoorin nyo yung mga nakaraan yung video, gaya nito. Ano daw meron? Ay, si Bossing, ikaw po mekaniko, boss? Mekaniko po kayo saan? Tay. Nag-overheat po ba? Hindi nag-overheat pa. Boss, talagang tatalsik pag nireview. Boss, nag-overheat po ba? Mekaniko po kayo saan? Saan po kayo mekaniko? Mga tourist bus pa nga ang hawak ko dati. Tourist bus, mga diesel po. Pati gasolina. Nag-overheat na po ba to? Hindi nga mag-overheat kasi hindi naman nagamit. Kahapon din na lang. Boss, kahit dali natin bagay, tingnan natin kung mag-overheat, sama pa ako. Unang hirit pa lang nilight na niya yung di ba? Yung mekaniko na tumingin ng sasakyan na binili sa kanya. Nakitang may problema pero ayan, nilight niya. Ito rin ginawa niya sa isang mekaniko panoorin niyo to. Ayan, shoutout naman pala yung mekaniko ni Madam. Boss, yung mekaniko ni Madam, baka may gusto ko lang batiin, boss. Or ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba yung mga ginagawa mong sasakyan? Ayan. Ano ba yung mga ginagawa natin mga sasakyan pinaka nahirapan ka talaga? Anong unit 'yon?
Ha? Kasi kanina sabi ni boss, may tama daw yung makina nete. Dalawa yan. Oo. Pwede mangyari. Tune up. Ayun, Dapat pala saan nyo mo na pinatune na prick? Hindi na okay lang naman. Para makita natin talaga yung paano siya makabilis pagbaklas. Kahit naman kaninong mekaniko yan. Basta mekaniko. Mekaniko ka ng ano boss, yung ano mo talaga, yung expert mo. Expert ka. Oh, technician ba? Ano, sa engine. Halo-halo. Wirings, magaling ka rin sa wirings. Ay, hindi. Ano? Major lang tayo dyan. Mga major lang, katulad ng ano yung... Eto kanina, anong hatol mo kanina dito? Yung issue niya kanina. Wala pa. Narinig ko lang yung lagutok. Oh, kaya sabi mo may tama yung makina, no? Kanina. Dalawa no? lang yan. May Oo. tune- Pero sabi mo kanina yun eh. Hindi. Yung sabi mo may tama. Either. Oo. Pwedeng Ayun, magkatama. oo. Hindi pa tayo nag-uusap ng ayos. Ayun. Kasi yung lagutok talaga kanina malakas. Oo, Diba? oo. Kahit ikaw naririnig mo naman. Ayan, pero... Yun lang yun. Pero sabi mo hindi makakalayo, ganun hindi tatagal. Pag may tama ang makina, Oo. hindi talaga. Oo. Pero sabi... oo. Eh, sabi mo may tama makina, so hindi tatagal. Hindi, sabi ko pwedeng magkatama. Ayun. Kasi kami lang Pero nag-uusap dalawa. may shop ka boss, may shop. May shop. Meron. Sa Saan? kanto ng Binakayan, Kanluran. Ano shop yun? Vulcanizing shop, ano ba? Sama-sama kami, pati calibration. Vulcanizing shop, galon. Lahat Kasama na. Kami, nandun kami lahat. Pagpasok mo nito, Mga tinitirado mo niya yung mga truck, ganon. truck, kotse, Ano mga kotse yun? lahat. Natirada ka rin ng ano, Hyundai Elantra. Oh, Ano pa mga tinitirado? So sa mga video niya nakita natin kung paano niya bastusin yung mga mekaniko na nakakita ng mga sira doon sa sasakyan na binenta niya. Gaya niya yung sa unang video, yung sa isang video, talagang nilight-light niya yung mekaniko na ang sabi nga ay matagal ng mekaniko. Yung mga bus, minaliit niya, imbis na tanungin niya kung ano nakitang sira, ano mga piyesa na maaring sira, hindi siya nag-cooperate na ayusin yung problema. Sa halip, yun, pinalalabas niya, wala namang problema yung sasakyan, niyayabang niya na, yung ang problema yung mga mekaniko, pinahiya niya. Tama ba yun? Magbebenta ka ng sasakyan, tapos mamaliitin mo yung mga nakakita ng sira. Minsan nga, yung mismong buyer, mamaliitin niya Tatanggi niya na may problema yung sasakyan, gaya nito. Tanungin kita, kung may alam ko sa loob. Kami ngayon. Boss, ayusin mo yung Hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga mo sa'yo. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami, inaabutan din kami ng sira. Okay? So ngayon, segundo pa lang, inaabutan namin ng sira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo yung unit yan, automatic as is yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yan ng brand new sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinirig sa inyo, pananagutan nyo na, hindi namin tinirig sa inyo na bilhin yan. Tama? Nagilit na kasi yung pagbayad namin. Bossing, wala na ako doon. Basta tayo, may kasulatan tayo. Lumabas kami. Hindi, bossing, ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Received in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo ang unit na yan, automatic. Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay ako, or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin. Meron siya nalalaman na as is where is, wala na. Sorry ka na lang, binili mo yung sasakyan, ngayon nasira, bahala ka na dyan. Tama ba yun? Sasabihin pa niya, natural na magkasira ang sasakyan kasi second hand na. Binibenta mo yan Responsibilidad mo na magbenta ng maayos sa sasakyan. Ngayon nakita ng mga buyer na may problema yung sasakyan, ayusin mo o paano palitan mo o kung naman. Basta tutukan mo yan, hindi pwede yung daanin mo sa mga ganyan. Kung alam niyo yung ganitong ugali niya, tapos bigla siya magsasalita about pagbabago. Alam niyo hindi ganun kadali yun Alam niyo baka maiisip niyo plastic lang to. Ang pagbabago ng isang tao, hindi yan nangyayari biglaan, hindi yan nangyayari overnight. Hindi pwede yung pagkagising mo, o kaya may nangyari sa'yo, gaya nakulong. Tapos pagkalaya, biglang, ay, nagbago na ako. O yan, mga guys, o mga basher ko, o magbago na kayo kasi nagbago na rin ako. So, ibig sabihin, huwag niyo na akong punahin, hindi na ako gagawa ng masama, ganito, ganyan. Hindi ganun yun. Pagbabago ng isang tao, lalo na kung matagal na niyang ginagawa yung kamalian na yan, matagal na proseso yan. Hindi lang yung araw, minsan buwan, minsan nga taon At ang makakapansin ko nagbago ka, yung mga tao sa paligid, yung mga tao na makakakita sa'yo,
Kaya wala to, ano na lang tong Boy AC Garage na to eh, nag-ano na lang to eh. Pag-chat sa mga tao, kunwari mga ano siya, bait, ano to, lokohan, para ano, para makakuha ng simpatya, tapos bukas makalawa, eh, ganun na naman.